Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte sulid. Naku, isang hindi magandang balita rin 'to mga idol. Kahapon, CIDG pinaghahanap ngayon si Senator Bato dito bandang Pampanga sa may Angeles. Naku mga idol, kung meron mang dala silang warrant, walang iba itong sa ICC. Grabe naman mga idol. Tuta na ba tayo ng ICC? Wala ngang jurisdiction ang ICC. Ta's ngayon, na-involved na naman ngayon si Robin Padilla, obstruction of justice. Dahil sa ang basihan nila ay tinulungan nila. Jingo Estrada, Joel Villanueva, Marcoleta. Mapipilayan na talaga tayo dyan sa majority dyan sa Senado. Ang labanan dyan sa Senado ay numero mga idol. Ay nako po, panoorin muna natin to bago tayo mag-react itong reaction ni ate patungkol sa nangyari kahapon diyan sa CIDG. Ay nako po, panoorin natin mga idol. Ko sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Malay nga naman talaga ni ate. Taga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap? Mga kapamilya, pinuntahan po ng NBI at CIDG itong bahay na ito. Dito po yan sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, Miyerkules ng umaga, May 27, 2026. Ayon sa purok leader nating nakausap na mismo sumama sa mga operatiba, walang nadatnan na kahit sino mang tao dito sa bahay na ito. Ngayon po ay nakatiwangwang itong pintuan ng ating abutan ngayong tanghali ng Miyerkules. Sabi ko lang po, nandito po kanina, dumating ng 6. Wait lang mga idol, pause lang natin. Ngayon, kung ang pakay talaga nila si Bato, grabe naman mga idol, no? Wala na. Mauubos talaga yan sila lahat yan. Si Bato, si Robin, si Marcoleta, sila Jinggoy, si Joel Villanueva. Lahat yan sila ay taga-majority. Yung patungkol kay Bato mga idol, kung meron talagang warrant si Bato, galing Pilipinas, hindi galing Netherlands, si Bato kusang lalapit yan. Hindi yan magtatago. Anong kaso niya sa Pilipinas? Wala. Sino nagsampa? Wala. Ang dala ng ICC, ang dala ng CIDJ ay itong warrant ng ICC. May jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas? Anong ginawa? Tingnan nyo naman si Trump, di ba? No jurisdiction, no legitimacy, no authority. Ang Pilipinas, wala. Walang tapang. Bakit ganito mga idol? Ang tanong ko, bakit ganito? Anong nangyari sa atin? Sunod-sunuran na pala tayo ngayon? Wala ba tayong sariling demokrasya at itong konstitusyon? May sarili tayong batas, may sarili tayong korte, may mga kapulisan at maayos na sistema. Maayos yung mga judge, matatalino. Robin Padilla, damay na. Dahil sa ambasihan nila ay parang ang opinion nila siguro, parang pakiramdam nila, tinulungan nila si Bato makatakas. Ay freedom nga si Bato. Di ba? Sinabi na nga ni Cayetano yan, freedom si Bato. That time, si Bato ay nakakustody sa Senado. Unang-una, naghahabulan sila dyan. Diba? Sinabi na nga ni Bato, parang inano siya, ni-wrestling. Tapos nagkaroon ng putukan. Sino bang hindi matatakot? Kahit nga yung ibang senador dyan, takot na takot. Ganon yun. Si Bato, anytime, pwede siyang sumakay kahit kanino. Malapit siya kay Robin. Doon siya sumakay. Siguro, ganon ang basihan ng iba. Kasi pakiramdam nila, parang tinatago siguro. Nagtatago. Kasi si Bato, magtatago talaga yan kung ang dala nila ICC. Baka sabihin nila, dalhin na lang nila agad papuntang Netherlands. Katulad kay Tatay Digong. Ay, hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun. Sinabi ni Bato yan na hindi talaga siya sasama pag ICC ang warrant na yan. Por siguro galing sa local, yun. Di ba? Pwede. Ba't naman hindi?
Ito lahat ay ang aligasyon kay Bato mga idol ay patungkol itong war on drugs. War on drugs? Ang nakinabang diyan tayong lahat mga Pilipino, hindi si Bato, hindi si Tatay Digong. Kawawa nga sila eh, buwis buhay pa nga eh. Mga idol, tuloy muna natin 'to si ate, mamaya natin mag-react. Iinit lang yung ano natin, damdamin eh. Tuloy muna natin 'to. Clock, yung mga kapulisan, CIDG tsaka NBI, para po, tinanong ko po sila kung bakit po nandito po sila. Sabi nila, hinahanap lang po nila si Senator Bato. Tapos sabi ko, sa totoo lang, wala naman pong bato dito sa subdivision na to. Wala naman po siyang bahay dito. Wala naman po siyang kamag-anak dito. Kaya po, imposible na nandito po siya. Ma'am, kanto sa amin, ano yung kaugnayan pala ni Senator Robin Padilla dito? Siya pala, may tito pa siya nakatira dito. Ano pa information natin doon? Kay Senator Robin May tito po siya dito. Pero hindi na po siya nakatira dito, sir. Nasa Manila na po siya nakastay. Pero dati po taga dito po siya. Yung tito. Opo. Tinawag po ako para samahan po sila mag-search sa loob, sir. Doon dyan po, hanggang doon po sa likod, nag-search po sila. Iisa Para lang hanapin ba po to? daw si Senador Bato. Yung Yun lang po. meron po ba silang na may tao sa loob? Wala po, sir. Tama tong ano, ang proseso kasi sa paghahanap ng ganyan na may tao na may kaso, dapat may kagawad, kapitan na kasama itong mga kapulisan. Tama yung ganun. Kasama niya. Siyempre matagal na to dito, sila yung parang homeowners. Yan. Ini-explain na niya, matagal na raw walang bato dito at wala rin naman siyang kamag-anak. Pati si Robin din pala, yung may tito raw siya dyan. Sige, we'll see. Tuloy natin mga idol. Kasi yung may-ari wala naman po dito. Wala naman po siya. Hindi po siya nakatira dito. Ilang oras sila naghalugog? Sir, kasi 6 sila dumating, halos hanggang 6:30 po eh. Tapos wala sila nakita, umalis na rin. Oo, tapos nagpaalam na rin po siya sa amin na wala kasi sabi namin wala naman po talaga dito. Tsaka pinaano ko naman sila, sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala naman po. Tsaka imposible yun, sir, na nandito po yun. Taga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap? Nagulantang pa po yung isang tenant na nakatira naman dito sa katabing bahay. Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell ng mga NBI at saka CDIG. Hinahanap nila si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant. Kasama pala nila yung NBI mga idol. At saka si IDG. NBI pala. Nakala ko si IDG lang. Sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang kagawad. Hindi ko rin alam. Yun ang tanong ko kasi nagre-renta lang din naman kami dito. Magtatatlong taon na rin kami dito. Anong alam niyo kung sino may-ari ng bahay na yan? Sabi daw dito, ni Senator Robin Padilla, alam niyo ba yun? Hindi ko siya alam kasi hindi naman ako masyadong nagtatanong. Basta may kontrata lang akong pinirmahan kay Mr. Nagulat ako masyadong maaga. 5. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Pag-good vibes to si ate. Hindi ko alam, malay ko rin. Talagang nagre-renta lang ako dito. Mula po rito sa Angeles City, sa Pampanga, Christopher Sitson, ABS-CBN News. Ayan mga idol kasama pala yung NBI sa paghahanap kay Senator Bato. Itong mga nangyayari ngayon mga idol, no? Halos lahat talaga taga-majority. Alam nyo sa totoo lang, nawalan na tayo ng parang kredibilidad pagdating dyan sa Senado. Yung parang nawala na yung excitement at saka itong parang kasi alam naman natin itong nangyayaring corruption sa flood control. Di ba? Naumpisahan na nga dati yung Blue Ribbon Committee. Andun na yung mga kontraktor. Nagkaroon sila ng witness. Mga tanong. Saan-saan yung mga na-involved na pangalan, mga kongresista? Di ba? Bakit ayaw nilang pag-usapan yung corruption? Bakit ayaw nilang buksan itong Blue Ribbon Committee? Itong 18 Marines. Sino-sino yung nabanggit doon? Di ba? Ang mga bigatin doon, nandun si Junior, pati si Speaker. Bakit ayaw nilang pag-usapan? Bakit dito talaga, pagdating kay Inday Sara, bakit parang sila, agresibo talaga sila dyan na si Inday wag makabalik?
Kasi once makabalik ang Duterte dyan sa loob ng palasyo, mabubulabog talaga sila lahat. Hindi lang ito ang mabubulabog mga idol, itong mga politiko dyan, mga tiwali. Hindi lang yan. Na numero uno ang mga oligarko dyan. Itong mga mayayaman. Yung mga negosyanteng mga lalaking negosyo dyan. Kita nyo nang nangyari kay Tatay Digong noon, di ba? Bigyan kita ng 10 araw, pag hindi ka nagbayad, bayad. Magkano ang binayad? Billion ang pinag-usapan mga idol. Yan, hindi lang naman ang itong mga kung tutuusin, naku, lahat yan ay hindi ang Duterte at hindi si Bato at hindi si Tatay Digong ang nakinabang dyan. War on drugs, sino bang nakinabang? Taong bayan. Buwis-buhay pa sila, pati pang pamilya nila, mga anak, mga apo. Nakakatakot. Itong mga nakabangga nilang mga malalaking tao, mga drug lord, mga mayayaman, bilyonaryo, di ba? Lahat yan sila. Buti nga may dumating na Duterte. Doon tayo nakaramdam ng ginhawa, matiwasay, at maayos na pamumuno. Kulang man yung termino, at least nakaramdam, kaya pala. Ilang presidenteng dumaan na walang lakas loob na lumaban dyan sa war on drugs, against crime, corruption. Duterte lang. Kaya palang pagandahin, kaya palang mabigyan ng budget ang mga hospital na monthly 100 million. Akala pa nila yearly 100 million a month. Ipamudmud mo yan sa taong bayan. Lalong-lalo na itong mga mahihirap. Nasaan na ngayon? Nawala. Ito ngayon, balik tayo dito sa nangyari kay Bato. Ang aligasyon kay Bato ay patungkol sa war on drugs against humanity. Pero pag itong mga inosente nawalan ng buhay, mas karumal-dumal pa. Mas binibigyan nila ng importansya itong mga adik-adik. Bakit wala bang namatay na mga pulis? Meron. Na nakipaglaban. Ganun yun. Isipin nyo mga idol, sa panahon pa lang ni Tatay Digong, maraming sumuko at maraming nagbago. Nagtayo ng rehabilitation si Tatay Digong, itong administrasyon nila noon. Ang ganda ng sistema. Pero itong mga hindi sumuko at patuloy pa rin, doon sila nagkakaproblema. Alam natin yang mga magulang, alam nyo yan mga nanay, tatay, pag ang anak nyo mismo, bigyan nyo ng naktigil mo na kasi Duterte. Mawawala ang buhay mo. Ganun yun mga idol. Hindi lang naman itong mga sibilyan, tayong mga Pilipino, pati mga kapulisan. Kita nyo naman ginawa ni tatay. Lahat nang na-involve sa mga ganun. Pinadala, iskalawag. Pinadala sa basilan. Marami. Ito yung mga legit na mga kriminal na may license. Itong mga pulis na na-involve. Diba? Alam natin yan. Hindi naman tayo bago dyan. Lagi na sa balita, involved police. Pulis lagi. May mga ganun. O ngayon, dumating ang Duterte. At ngayon, itong ngayon present ngayon, hinahanap-hanap natin. At marami talagang ayaw sa Duterte rin. Kasi, kumbaga ang ugali ng tao ba, itutuwid nila. Lalo-lalo ng mga negosyante dyan. Mga mayayaman, bilyonaryo. Tayo lang mga Pilipino ang kawawa. Itong mga nasa middle class. Pero yung corruption, itong nangyayaring kawatan, ang daming pangalan na binanggit. Walang mismong lakas loob. Si Kiko lang. Si Libeste lang. Yan. Itong anak ni Marcoleta. Sila lang nandyan na nakipaglaban dyan.
Yung iba, takot talaga yan. Ganito kalala ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya hindi na tayo nagtataka na si Junior, ang rating niya, bagsak talaga. Sorry, kasi ako may respeto naman talaga ako sa Pangulo. Binoto natin lahat yan. Alam natin yan. Pero ang nangyari ay hindi naging maayos. Kaya tayong mga ka-Duterte sulid, ang pinaglalaban natin ay para sa bayan. Ganon din si Duterte. Ganon din si Inday, si Bato. Hindi lahat yan, wala naman silang mga war on drugs. Sino bang nakinabang? Diba? Tayo naman talaga. Kaya mag-ingat tayong lahat. Kaya kita na natin, may kaso si Bato, may kaso si Robin, may kaso si Jinggoy, si Joey Villanueva, si Marcoleta. Ang susunod yan, yung 2 bilyar. Wala na. Talo na tayo sa botohan pagdating din sa impeachment kay Inday Sara. Ang labanan dyan ay numero, mga idol. Sige lang, taong bayan pa rin ang magluluklok kung sino talaga. At hindi papayag ang taong bayan na si Inday tanggalin sa pwesto at i-impeach nila. Para lang hindi makatakbong presidente. Para lang yung mga pangsariling interest nila ay makuha nila. Hindi tayo papayag. Kaya tayo mga ka-Duterte sulid, mag-ingat, freedom tayo magsalita, huwag maging marahas, maging maayos na itong mga ginagawa natin. Ay pinaglalaban natin. Kaya maraming salamat mga ka-Duterte sulid. Abangan natin to sa susunod na balita, itong kay Bato at kay Robin. Kasi mainit ito ngayon. Sila talaga yung pinag-uusapan ngayon dito sa mga balita. Okay? Mag-ingat. Maraming salamat sa mga nag-follow at mga nag-subscribe. At see you and goodbye. Ingat mga idol.